Pwede niyo po bang i-give handshake yung mga katabi niyo? Hi! Welcome back! Ayan. Praise God! Praise God! Praise the Lord! Tayo po ay excited na makatiig ang Panginoon. Amen po ba? Hello? Amen po ba? Praise God! Pwede po ba natin bigyan ng mainam na handog ng palakpak ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! 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 We give you praise, God. We give you all the glory and all the thanksgiving. Aming Diyos na dakila at banal. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa nagdaang linggo, Panginoon, na kami ay iyong iningatan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang panahon ngayong araw na ito at hinayaan niyo na kami ay magkatipon-tipon sa lugar na to upang sambahin ang iyong pangalan, upang purihin ka, upang luwalhatiin ka, O aming Diyos. Patuloy kang manatili sa aming kalagitnaan, patuloy kang manahan sa aming mga buhay as we continue to sing our praises and our worship unto Thee. Continue to be enthroned in our lives. Continue to be enthroned in our midst today. Continue to be enthroned in our lives, Panginoon, in our service, Panginoon. At patuloy kang madakila sa aming mga buhay. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamainam, ang pinakadalisay na mapuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Samahan niyo po ako pumalakpak. Ganito po. Sige po! We declare this song, and all the chains are broken. I have been set free. Every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, I'll never be the same. I've been found in you. Now I'll sing down your truth. Sabay-sabay po tayo. And on my lips there's a shadow of rain. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing grace. Let's sing it once again to our God. And all the chains are broken. I have been set free. Every word you've spoken is watching over me. So how can I stay silent when I hear you call my name? Living in your presence, never be the same. I've been found, and I've been found in you. Now I'll sing out your truth. Sing it once again. I've been found. I've been found in you. Now I'll sing out your truth. And on my lips there's a shadow of rain. Now I'm gonna dance for all my days, because I've seen the wonder of your loving ways. So much joy here in your embrace makes me wanna sing and celebrate, because I've seen the wonder of amazing. Ngayon po, ituturo ko po yung sayo. Ganito po. On my lips there's a shadow of praise. Now I'm gonna dance for all my days. Yan po. Dito naman sa harap. Ayan. Madali lang po, no? Sabayan niyo po kami. So much joy here in your embrace
makes me wanna sing and celebrate because I've seen the wonder of amazing grace. Sing it once again. And on my lips there's a shadow of praise. Now I'm kinda thankful for my days because I've seen the wonder of the loving grace. So much joy, for and praise makes me wanna sing and celebrate. The wonder of sa huling pagkakataon mo, on my lips, on my lips, there's a shadow of praise. Now I'm ready thankful for my days because I've seen the wonder of the loving grace. So much joy, even for and praise makes me wanna sing and celebrate because I've seen the wonder of amazing grace. Because I've seen the wonder of amazing grace. Because I've seen the wonder of amazing grace. Palakpak mo sa Panginoon. Yung mas malakas na palakpak, it is hallelujah, hallelujah, hallelujah. We will continuously sing our praises unto Thee, for we have seen, Panginoon, the wonders of Your amazing grace in our lives, Your unfailing love in our lives, ang iyong katapatan na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At hayaan mo nga, Panginoon, na patuloy mong madatnan ng iyong mga anak ang bawat kabataan sa lugar na to, ngayong oras, ngayong panahon, na patuloy na magbibigay sa iyo ng aming papuri, pagluwalhati, at pagsamba. Hallelujah, hallelujah. We continuously honor you in our lives, Holy Spirit. We honor you in our lives, Lord Jesus. We honor you in our lives, Father God. Be enthroned, be magnified, be exalted. Oh, we honor you. We worship you. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? And we continuously sing this song. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about minsan pa po, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made.
into my heart. We sing, I'm coming back, Lord. I'm coming back. Worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you.
Praise the Lord, ate. Sa kabila ng bagyo, malalakas na ulan at baha ay hindi papatinag ang ating mga pananampalataya. Praise the Lord. And I am so happy to see you guys here. At napakaganda ng panahon natin ngayon, no? And despite of everything na nangyari this past few days, di ba? May malakas na bagyo, may mga binaha, pero still we are here once again, no? To gather in this place, to once again hear the word of the Lord, and of course, to have a fellowship with our fellow KKB. Kaya naman, pwede mo bang sabihin sa katabi mo na, I am glad you are here. Parang mahina. Sabi niyo sa po sa paabe. sabihin niyo po sa nasa kaliwa, nasa kanan niyo, nasa harap niyo, nasa likod niyo, I am glad you are here. Ayan, maiba tayo ate. Siyempre last week, di ba, wala tayong ganap. Naalala ba kaya nila yung ating mission, vision, at core values? Naku ate, yan ang di ko sigurado. Siguro kailangan na natin i-recite ulit ang ating KKB mission, vision at core value. Tama ate, sige pangunahan muna. Ang ating mission is to inspire the youth to live for Christ and offer the 5 years of their lives in service to God and country. Ang meaning po nito ay tayo pong mga kabataan ay hinihikayan din natin ang kapwa natin kabataan o KKB na pumunta at ialay nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Ate, ano naman ang KKB vision? Ayan yung vision natin. Feeling ko gusto nila mag-recite eh. Kasi may nakikita ako dun sa kabila. Nagre-recite siya ng vision natin. Siguro kaya na din yung vision natin. Sige po ate, pwede niyo po bang i-recite ang ating vision? A dynamic movement is transforming young people to live worldwide through the full gospel of the Lord Jesus Christ. Through the full gospel of Jesus Christ, for righteous and excellent leadership in the church and nation. Yan. Ayan, praise the Lord. So sige, i-explain ko lang po ng kaunti ang ating vision. So ang vision po natin, ang goal po natin is hindi para tayo-tayo lang yung nandito sa lugar na ito. But we are here, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon so that we can share the Word of God and His salvation sa kapwa nating mga kabataan. Siyempre, malay nyo, di ba? May mga, yung iba dyan, pwedeng future president, pwedeng future pastor. Ayan. Ayan. Ang ating core values naman ay may acronym na youth. Ang Y is yielded to God. O, outstanding service to others. U, unity. T, trustworthiness. And H, holiness. Explain ko lang po. Ang mga core values na po ito ay mga characteristics o katangian ng isang kabataan. Ito pong mga values na ito ay dapat nating isabuhay bilang kabataan na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Ayan, praise the Lord. And Ate Marichelle, it is time to do our KKB handshake. So sa mga hindi po nakakaalam ng KKB handshake natin, ayan, ganito po ang termo. Ayan, mag-intertwine lang po yung ating mga kamay. Ganyan. So, konting explanation lang po, ang ating KKB handshake, it symbolizes an unbreakable bond of commitment, sealed by unity, brotherly love, strength, and prayer. Pwede niyo po bang i-KKB handshake ang mga nasa kaliwat, kanan, harap at likod niya na? Sige po, tayo po tayo. I-KKB handshake po natin ng bawat Pwede po kayo umikot dito sa kabila, ako ay sa kabila. Pwede nyo din po i-ask yung mga names nila if hindi po kayo familiar sa kanila.
Praise the Lord! Bago tayo mantong sa exciting part ng ating program this day, allow us to introduce our theme for today. Ayan, our theme for today, it is entitled, Lovers of Truth. So ayan, may question ako sa inyo kay KBs, no? Bago natin tuluyang i-introduce, ano nga ba ang context or meaning ng ating theme for today. So ang question natin is, what are the things that brings us together kahit na may pagkakaiba tayo? Naintindihan niyo po ba yung question? Or isa pa? Ayan, ang question po natin, what are the things that brings us together kahit na may pagkakaiba tayo? Ate, feeling ko meron dyan, yung may palamuti sa buhok. Parang gusto niyang, parang gusto niyang sumagot eh. Parang lumalayo na ate. Ayan, Paano hindi. ba yan? Sige, mauna ka muna. Ay, ako muna. Sige. Ano siya eh, ang ganda niya today. Bet ko yung suot niya kasi Bet mo, bet. nakabalon siya, parang nakaano sa team natin. Wow. Ayun, tinanggal niya yung salamin niya. Hi po ate, ano pong name niyo? My name is po Angelita po. I'm 15 years old po. Ayan, ate, uulitin ko yung tanong para sa'yo. What are the things that bring us together kahit na may pagkakaiba tayo? Ayan, sige, ayusin natin yung question. Ito na lang ate, ano sa tingin mo yung pagkakapareho natin despite of our differences? Parang English pa din pala. Ano na lang sa tingin mo yung pagkakapareho nating lahat? Kunyari ako, kapareho ko ng birthday. Sino ba? Yung kapitbahay namin. Ganun pareho kami ng birthday. Yung parang ano po, para po sa akin, yung parang, yung pagkakapareho po natin, yung pag ano po, yung pag-presence po natin sa Lord, tsaka po yung pananampalataya po, tsaka yung patuloy po tayo naglilingkod po sa Panginoon, at patuloy po tayo nagdarasal, tsaka nagsumasayaw, nagkumakanta, yun lang po. Yan, palakpakan naman natin si ate. Ang ganda ng kanyang tanong. Ate, dyan na. Dyan na, nakaupo na siya. Ayan. Ate, hindi. Since fellowship na yun, sama natin yung mga nasa taas. Para Ay, sige involved. ate. Sobrang pogi niya ngayon ate. Naka-black siya ngayon eh. Hello po kuya. Hi po. May po. What are the things that brings us together despite our differences? Ayun, lahat naman tayo, alam naman natin meron tayong magkakaiba. We have all our differences. Meron tayong kanya-kanyang kinalakihan, kanya-kanyang kinasanayan. But in one common thing na as Christian youth, na tayo, nandito tayo sa church na to, kahit magkakaiba man tayo ng mga pananaw sa buhay, is that we worship our one God. Ayun. Kumbaga, isa lang yung sinasamba nating Diyos, isa lang yung pinapapurihan nating Diyos. And I'm happy for that, na nakikita ko kayo, nandito kayo, nasa-serve kay Lord, nakakapakinig ng kanyang salita, and patuloy na ginagamit yung mga buhay niyo. And I'm happy for that as a whole. Thank you. Thank you po kuya. Parang medyo nag-preach na siya ng konti, no? Pero ayan, praise the Lord, no? Siguro ate, kung ako ang sasagot sa question na yan, maraming pwedeng sagot eh. Pero dahil buwan ng wika ngayon, no? It can be our love for our country, the things we celebrate together, or even the moments when we stand together for something we believe in, just like our faith. Katulad ng sabi ni Kuya. Ayan, true. Kahit iba-iba tayo ng dialect, background, culture, and even opinion, there will always be something that connects us. May kita natin yan sa mga bagay na kaya tayong pagsamasamahin bilang isang Pilipino. Ayun. And I think, ayan din ang dahilan kung bakit masasabi kong may ganda pa rin, no, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. We may speak differently,
stories, but those differences don't have to separate us. In fact, they can remind us of what makes us who we are. And just like our country, tayo din as young people, we come from different backgrounds, different schools, different families, and different experience, and different things that influence the way we think and see the world. Pero kahit magkakaiba tayo, no, there has something that brings us back together. Something that will remind us of who we are, what we stand for, and what should guide us as we face a generation full of different voices and influences. Kaya ngayon, as we celebrate the beauty of our differences, we also want to look at something deeper. What is the one thing that can truly unite us? Or what is the truth that we can hold on to kahit gaano karaming voices ang marinig natin around us. And maybe that's something we'll discover together. And today, before we dig more deeper and know the truth, allow us to introduce our speaker for today. He is the anointed KKB, head and chairman. He is a man who has dedicated his time, heart, and leadership in guiding young people closer to God. Someone who inspired through both his words and his life. His passion for serving and his genuine love for the youth reminds us that we are never too young to make a difference. Let us open our hearts and our minds as we welcome and listen to the message that God has prepared through His servants. Let us give a KKB God bless you welcome to our dearest Kuya Jeremy Lazarez. Amen. Praise the Lord. Yung palakpak nga na para sa Lord, yung palakpak ng KKB. Ayun. Hindi ko palakpak ng dalawang to. Okay. So, good afternoon. Ate, pa-adjust na lang yung volume. So, ayan. Good afternoon. Nakikibihandshake natin yung mga katabi natin. And meron tayong mga bagong kasama ngayon. Yan si Kuya Ferdinand. Ayan. Tsaka, Kuis, anong name mo? Laure. Ayan, okay. Ayan, Laure. Alam nyo, para gusto ko lang sagutin yung tinatanong nila Ate Eunice kanina. Ano daw yung nagdadala sa atin para pinag-iisa tayo kahit magkakaiba tayo? Ito, nabalitaan ko, si Kuya Ferdinand ay taga KKB Tanawan at siya ay varsity ng baseball. So, kadalasan ang UAAP schools ay nagkakaroon ng once a year na ano yung pinakasikat na event ng UAAP na talagang lahat ay nagpupunta sa MOA Arena or sa Araneta Coliseum. Sige nga, sino nakakaalam? Ano? Sino? Sino doon sa likod? Ah? Sige. Kapag cheer dance competition, tama? Pag cheer dance competition, lalo na pa nag-champion ng NU, laging sale sa SM. Di ba? Ano pa yung nag-unite sa atin? Halimbawa, bukod nga dun sa varsity volleyball. Ayan, volleyball. Or minsan, kapag laro ng Gilas. Ayan. So, sino ito yung mga ng basketball? Di ba? Laro ni Alex Ayala. Di ba? Very common example ngayon si Alex Ayala na kahit magkakaiba tayo, kasi nga, di ba, minsan yung kulay ng damit niya, ginagawa pong politika, di ba? Nung naka-green siya, ganito daw siya. Nung sumunod na linggo, nag-pink siya, ganito siya. Ngayon, naka-blue siya. Wala tuloy masabi yung mga hater, di ba? Pero once in a while, kahit napakagulo ng Pilipinas, merong nagdadala sa mga Pilipino para maging isa sila. Tulad ng sports. O minsan kahit negatibo pero nagkakaisa pa rin tayo. Halimbawa, yung issue ng flood control. Halimbawa, yung mga tao, halimbawa, wala nang pakialam noon, bigla ngayon parang ang dami-dami nilang comments sa social media. So, whether negative yung tingin natin, but at some point, nagising yung maraming Pilipino sa nangyayari sa realidad sa ating paligid dahil doon sa flood control ngayon. Kaya ngayon,
mas maraming kabataan o mas maraming Pilipino yung nangingialam sa nangyayari sa gobyerno. Bakit? Kasi kaya nagtagumpay, ito, example lang ito ha, hindi naman siguro tayo mababash dito. Pero kaya nanaig, o kaya nag-thrive, o kaya nagtagumpay ng maraming taon yung flood control. Bakit? Wala naman pumapansin eh. Tama May, di ba? Walang pumapansin. Kaya ngayon, nung biglang nadala sa social media at nag-trending, nagsama-sama ngayon yung iba't ibang grupo, kahit anong kulay nila. Ngayon, ang sigaw ng marami at ng nakararami, kailangan ng hustisya at kailangan ng accountability, kailangan mawala ang korupsyon sa ating bayan. So those are the things that unite us despite of our differences. At kaya lovers of truth ang ating theme for this month. Dahil ano sineselebrate ng mga estudyante pagka-August? Sinabi na kanina, ano yung sineselebrate ng mga students pagka-August? Nagsalita na si Princess. Buwan ng Wika. So, buwan ng Wika. So, ang buwan ng Wika, ito yung, dati nga linggo ng Wika yan eh. Nung panahon namin ni Ate Shem, tsaka ni Kuya Din, nung kami pa yun nasa elementary, dati, linggo ng Wika, ibig sabihin, 1 week lang. Pero pag sinabi mong buwan ng Wika, ibig sabihin, isang buwan. So, yung buong August, ay sineselebrate natin or binibigyan natin ng halaga yung wikang Filipino. Ngayon, yung wikang Filipino ay iba't ibang dialect yan. Sabihin natin, halimbawa, ako ay taga Mindanao. Halimbawa, ako ay taga Mindanao. So sa Mindanao, meron dyan, halimbawa, nagpupunta po ako ng Zamboanga, meron dyan Chabacano. Alam mo yung Chabacano? Yung Chabacano ay parang somehow, parang Kastila na rin yung salita nila. Medyo pa-Kastila na rin. Meron doon Tagalog. Meron doon Bisaya. Ano-ano pa yung alam yung dialect? Bukod sa mga nabanggit ko. Merong Bisaya, merong Tagalog, ano pa? Ilocano, sino pa? Ano pa yan? Bicolano, ano pa? Kapampangan, ano pa? Ano? Waray, sige, ano pa? Sige, di ba? Sige, baka nauubusan na kayo eh. Pero, di ba ang dami niyong nabanggit, pero lahat tayo, ano ang nationality natin? Filipino. So yun yung nagdadala sa atin. At bagamat magkakaiba yung mga lingwahe, bagamat magkakaiba yung mga dialect, lahat tayo, yun ang bumubuo sa ating pagka-Pilipino. Naunawaan ninyo? Kaya yung tanong nila kanina, na ano ba yung nagdadala sa atin para maging isa tayo, kapag dadalhin natin sa gusto natin pag-aralan ngayong hapong ito, ang mga KKBs, marami tayong iba't ibang cultures. O marami tayong mga iba't ibang pinanggalingan. Iba't iba yung schools natin, iba-iba tayo ng edad, iba-iba rin yung ating mga nakasanayang ugali. Iba-iba rin yung pagpapalaki sa atin, iba-iba yung mga kulturang meron tayo. Ngunit, kapag dadalhin natin sa pagiging Kristiyanong kabataan, binanggit na nung iba kanina, kung meron tayong dapat na lingwahe na pare-parehas bilang KKB at bilang Kristiyano, ano dapat yun? Ano dapat yung prinsipyo na kahit pumunta tayo sa PUP, pumunta ako sa NU, pumunta ako sa UST, pumunta ako sa PLM, pumunta ako ng Monsay, pumunta ako ng VMAPA, kahit saan ako pumuntang school. Pero ano yung lingwahe, ano dapat yung prinsipyo ng isang KKB, yun ay ang katotohanan. Kaya lovers of truth. Because no matter how different our cultures may be, but we must be united in one truth. In one truth. In one principle. And that is the Word of God. Ngayon, may ipapakita po akong mga verses po dyan para lang i-build up yung ating gustong pag-aralan ngayon. Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, Jesus said, I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father except through me. So ang Panginoong Yesus mismo, sinabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan. So pwede niyo bang sabihin sa nasa kaliwa ninyo, Jesus is the truth. Yan, okay. Jesus is the truth. Ngayon, another verse para lang i-build up yung ating pinag-aaralan. John 1:1. John 1:1. Sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayan po And the Word was God. Ibig sabihin, yung salita po ay ang ating Panginoon, and the Word was God. Para dugtungan niya, another verse, in John chapter 1, verse 14, ang sabi po is, the Word became flesh and made His dwelling among us. So, anong ibig sabihin po nito? So, si Jesus, di ba sabi, the Word was God, and the Word became flesh. Jesus became flesh. So, ibig sabihin, Jesus is the Word. So, when we speak about the Word of God, Jesus is the Word of God. So, yung sinabi niya ay hindi lamang nananatiling salita, kung hindi yun mismo, yung salita ng Diyos, siya mismo na nagkatawang tao, siya yung salita ng Diyos. So pwede ba pakisabi naman sa nasa kanan ninyo, Jesus is the Word. Yan. So ngayon, parang walang engineering dito, pero sige, halimbawa, basic math. Ayan, tanongin natin. Try natin Maya. If A equals B, and B equals C, therefore, may sumagot sa taas. Sige nga. Kung yung letter A equal sa letter B, at yung letter B equal sa letter C, ano ngayon ang relasyon ng A tsaka ng C? Okay. If A equals B, Sean, if A equals B and B equals C, therefore, A and C ay, ibig sabihin, equal lang din yung A tsaka C. Okay Math yun math yun. Okay, hindi ko naman alam kung anong rule yun sa math. Okay, so ganito ang gusto natin ibig sabihin. Sabi natin kanina, Jesus is the truth. Jesus is also the Word. So, nagigets nyo na ba kung tayo pupunta? Okay? If Jesus is the truth, and Jesus is the Word, therefore, the Word is the, The Word is the, The Word is Jesus. Talaga itong mga to. Ulitin ko. Baka sa pangatlong beses makuha nyo na. If Jesus is the Word, and Jesus is the truth, then the Word is the truth. So kaya lovers of truth ang gusto natin pag-aralan kasi hindi lang dapat tayo nagmamahal sa Diyos, pero mahal din dapat natin yung salita ng Diyos. Kasi ang Panginoong Hesus at ang kanyang salita ay iisa. So imposible sabihin ko na, Lord, I love you, Lord, I worship you, and Lord, I praise you, but I do not open my Bible. I do not know what the Bible says. So ibig sabihin, I am not loving the Lord enough. Di ba? Hindi naman sinasabi na hindi natin mahal ng Diyos. Pero, ngayong hapong ito, kailangan po natin maunawaan. Kung mamahalin natin ang Diyos, ang ating Panginoon, kailangan po, binubuklat natin ang ating mga Bible. At dito natin kinukuha ang ating mga prinsipyo. Kaya ang challenge po sa atin ngayong pong hapon pong ito, ay magkaroon tayo ng isang generation ng KKBs. Sa ating lahat dito na naka-attend, kahit po yung mga nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook, ang mahalaga po ay mahal natin ang Panginoong Hesus at mahal natin ang Kanyang salita. Dito tayo kukuha ng ating mga prinsipyo at para po mas ma-appreciate natin ang salita ng Diyos, ngayon po pag-usapan natin ngayong hapon ng ating pumamagat is the power of the Scriptures. Yeah. The power of the Scriptures. Madalas po na-appreciate natin ang isang bagay
kapag alam natin kung ano yung dulot nito sa buhay natin. Kapag alam natin na healthy palang kumain ng gulay, hindi pa rin daw kakain ng gulay mga KKB. No? Si Choy tumatawa, di ba? Alam mo may na nakakapagpalaki ng muscle ang whey protein. Hindi ikaw, sa pag-gym mo, bibili ka rin ng whey. Di ba? Okay. So, si Sean, di ba? If you know that walking or running is beneficial for your health, then you will do it. You will make it your lifestyle, right? So, ito rin. So, ngayong hapong ito, mahalagang maunawaan natin, ano ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Noong mga nakaraang buwan kasi inaaral natin, GA natin, makapangyarihan ng prayer. Mahalaga ang prayer. Ngayong hapong ito, sagutin natin yung tanong na, bakit makapangyarihan ang salita ng Diyos? Ayan na. So kung meron kayong mga notebooks, magsulat po kayo. Kung meron kayong mga cellphones, okay lang. So, punta tayo sa ating introduction. So, just to give you a brief introduction of what the Bible is, kung ano nga ba ang Bible. The Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Sa madaling salita, lahat ng kailangan natin bilang isang Kristiyano at bilang isang mananampalataya, it's all in the Bible. Read it to be wise, believe it to be saved, and practice it to be holy. Ang sabi, basahin daw natin ito para magkaroon tayo ng wisdom. Maniwala tayo sa salita ng Diyos upang tayo ay maligtas at kailangang i-apply natin sa ating mga buhay upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan at ng may katwiran. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. Kahit sa anong nararamdaman natin o pinagdaraanan natin, mayroong kasagutan ang Biblia. Bibilisan ko na ho Okay, punta ko tayo sa first question natin. What the Bible is, or what is the Bible? Okay, so merong ilan na nagsabi na ang acronym daw ng Bible is Basic Instructions Before Leaving Earth. Alam niyo ba yan? Now you know. Okay, Basic Instructions Before Leaving Earth. So what the Bible is? Ano ba ang salita ng Diyos? Letter A, it is divinely inspired. Pwede ibang sabihin, divinely inspired. Divinely inspired. Ibig sabihin ng divine ay mayroong kapangyarihan. Hindi galing sa tao, kung hindi something na makalangit, di ba? Something na not of this world. So, divine inspiration. When you say divinely inspired, ibig sabihin po, ang salita ng Diyos ay process whereby spirit movement, o ibig sabihin ay yung mga kalalakihan o yung mga tao na puspos ng banal na espiritu, sila ngayon yung nakapagsulat at nakalathala ng spirit breath writings. Anong ibig sabihin nun? Alam naman po natin na meron pong mga tao na ginamit ang Diyos para isulat ang Bible. Sige nga, sino ang sumulat ng Romans? Ayan. Sino ang sumulat ng Romans? Nakangiti ka si Trisha, parang kilala niya. Kilala mo? Baka yung tito mo. Ayan. Okay. Pinang, sino sumulat ng Romans? Sino sumulat ng Romans? Yun! Tayo nga natin, si Princess. Ayan. Sino sumulat ng Romans? Nako, mukhang kailangan sa discipleship class ito Sige nga, si Lizette. Sino sumulat ng Romans? Sino? Okay. Okay lang yung Lizette. Try mo nga si Kuya Ferdinand. Ikaw, quiz. Hindi mo na alam. Okay. How about you, Sean? Who wrote Romans? The book of Romans? Any guess? Paul. Okay. Tama. Si Paul. Tama ka, Shem? Si Paul. Okay. Very good, Sean. Okay. Okay. So, ang sumunod ng Romans ay si Paul. So, across the whole Bible, sige nga, ito, na-intriga ulit ako Kasi nung LG, pinag-usapan na natin to May,
Ay, hindi. Subukan si Marichelle. Yung MC kanina. Naka-stripes ka ngayon, be. Ilan ang books ng Bible? Ilang buwan na natin pinag-uusapan to, ha? Ilan ang books ng Bible? 66 plus? Yung isa. Galing niya talaga, guys. Woo! Star of France. Sige nga, ilan? 66. Okay, sige nga. Yun sa Old Testament ilan? Ano? May narinig na ako. Sige. Ilan sa Old Testament? Very good kayo. Tatagal yung oras. Sagutin ko na. Tama si Kuya May. 39. 39 sa Old Testament. Sa New Testament ilan? 66 minus 39. Ilan yan? 27. Okay, very good. Okay. Ayan so across the Bible, yung 66 chapters na yun, ay iba-ibang tao ang sumulat po nun. Pero mind you, ito po it was divine inspiration. Ibig pong sabihin, the Spirit was upon them that enabled them to produce Spirit-breathed writings. Yan ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, which says, all Scripture is God-breathed. Isabihin, hininga ng Diyos o hiningahan ng Diyos para magkaroon ng kapangyarihan. Useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pangalawa, the Bible contains supernatural wisdom. It contains supernatural wisdom, meaning it teaches us the practicality affairs of everyday life and how we can relate to God, even to our parents. Diba? Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, nakalagay doon that children, obey your parents in the Lord for this is right. Ito nasa Bible din po kung paano natin kailangan itrato ang ating mga magulang. Kung paano itrato ang mga bata, kung paano itrato ang ating mga kapwa. Diba? Love your neighbor as you love yourself, and even on how we treat the government. So lahat po yan ay nasa Bible. Pangatlo, the Bible is self-authenticated. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ipa-legit check. Di ba? Hindi mo na kailangan tanungin kung real or fake. Di ba? Di ba? Is this Tagalog? Di ba? Hindi nyo na kailangan tanungin kung is this Tagalog. Kasi alam nyo, ang Bible ay totoo. Ang Bible ay totoo. Sabi diyan, you do not need any historical critic or university professor to prove that the Bible is God's own word. Because the Holy Spirit makes it speak to our hearts with such powers to produce divine conviction. Ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 21, it says, I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Walang kasinungalingan ang pwede at maaaring manggaling sa katotohanan. Di ba? Kaya ang sabi ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie. Di ba? Hindi siya tao para siya ay magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay totoo, ito ay makapangyarihan. Pang-apat, binibilisan ko lang pang-apat is living and operative. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos. Buhay at kumikilos. Ibig sabihin, ito ay may living power. You read the Bible and it reads you. Napansin niyo ba na kapag kayo ay nagbabasa ng Bible, bakit parang ako yung sinasabi nito? Nung nagbasa ka nung John 3:16, bakit parang ako yung kinakausap ng Diyos? Nung binasa ko yung Romans chapter 8 verse 28, Lord, bakit nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso ko na kahit anong nangyayari, sagot mo ako. You read the Bible and it reads you. Sinasalamin tayo ng Biblia. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Ang sabi ng Hebrews 4 verse 12 is that the Word of God is living and active. It's sharper than any two-edged sword,
piercing the division of soul and of spirit, of joints and marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Kapag sinabing discerning, ibig sabihin, alam niya, nababasa niya, nararamdaman niya, narinig niya, nauunawaan niya kung ano ang nasa puso at nasa isip ng isang tao. Kaya buhay at kumikilos ang Biblia, ang salita ng Diyos. At huli po para sa ating number 1, letter E, the Bible creates and transforms. Great. 1 plus 1. Ayan, gising ka ba? Okay. The Bible creates and transforms. Ang sabi ng John chapter 6 verse 33, the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Di ba alam natin that Jesus is the bread of life? Alam niyo ba yan? Di ba? Jesus is the bread of life. Sabi natin, kasabi natin kanina, Jesus is the Word. So therefore, Word equals bread of life. Di ba? Ang ganda ng analogy, no? Kahit math, kontrolado ng Diyos. Di ba? Okay. So ngayon, siya yung tinapay ng buhay. At yung tinapay na yun ay nagbibigay ng buhay po sa atin. Tulad na sinabi ng Matthew 4:4. Alam niyo ba yung Matthew 4:4? Di ba? Nung tinempt si Jesus doon sa wilderness, ang sabi niya is, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ngayon, yan yung what the Bible is. Punta tayo ngayon doon sa pangalawang gusto natin pag-usapan ngayon. Punta tayo sa power of Scriptures. Ngayon, intindihin na ho natin, ano ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ano ang kapangyarihan ng Bible? What is the power of the Bible? What is the power of Scriptures? And what it can do in our lives? Ano ang kaya nitong gawin sa buhay natin? But before that, it's very important to know that the Word of God contains the power of God. Marami mo kasing tao ang hindi naniniwala na makapangyarihan ng salita ng Diyos. Marami rin pong tao ang nagsasabi na it's just like any other history book. Marami nagsasabi na hindi ito totoo, ngunit ang pinaniniwalaan mo natin that the Word of God contains the power of God. Pinatunayan mo rin yan ng Bible. Sabi mo ng Bible in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Yung mensahe daw ng Biblia o yung mensahe ng krus para doon sa taong hindi nakakakilala, yun ay pawang kalokohan lamang. Di ba? The message of the cross is foolishness to those who are perishing. Kaya nga tayo ay nagsisikap mag-evangelize. Nagsisikap tayong gawin yung ating role bilang mga Kristiyano na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi hanggat ang isang tao ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Biblia at sa kung ano ang nilalaman ng Biblia, baliwala sa kanila ang salita ng Diyos. But to us who are being saved, it is the power of God. Ang sabi ng Isaiah 40 verse 8, makapangyarihan ang salita ng Diyos dahil mawawala na ang lahat, lilipas na ang lahat, the grass will wither, the flowers may fade, but the word of our God will stand forever. The word of God will stand forever. So ngayon, ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Letter A or number 1 is salvation. Salvation. Isulat nyo na lang po The Word of God, its power, it has the power to save. Mayroong kapangyarihan ang salita ng Diyos na magligtas ng tao. Kaya nga ho, tayo, kapag tayo ay nag-share ng gospel, gospel meaning the Word of God, the gospel is also called the good news. Diba? Ang tawag din sa salita ng Diyos ay mabuting balita. Bakit? Kasi nga naman, kung babahagian mo yung taong wala nang kinabukasan, kung babahagian mo yung taong papunta na dapat sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan, yung marinig niya salita ng Diyos, mabuting balita yun. Magandang balita yun na meron pa palang pag-asa kapag siya ay tumanggap kay Kristo. Kaya kapag tayo nag-evangelize,
gagamit tayo ng scripture. Tama na gumamit ng experiences, kailangan yun. Para mas makita nila o mas ma-realize nila kung paano tayo binago ng salita ng Diyos. But it's very important that we use scriptures. We use the gospel. Because the word of God in itself has the power to save people. So there are many times we don't have to struggle on what we have to say. We just have to know what the Bible tells us. What is the truth of the Bible? Ano ba ang sinasabi ng Romans Road to Salvation? Di ba napag-aralan natin yon? Yung iba't ibang verses in the book of Romans upang masabi natin kung ano ba ang plano ng Diyos para sa tao. Yun lang naman ang kailangan nilang marinig eh. Madalas, hindi na kailangan ng mabubulak-bulak na salita. Ang kailangan lang po nila, simple, straight to the point, ang katotohanan. The truth. So the power of the truth, it can save many people. Pangalawa po is, it has the power to heal. Healing. Ang salita ng Diyos ay mayroong kakayanan upang magpagaling. It has the power to heal. Ang sabi ng Psalms 107 verse 20, He sent out His word and healed them and delivered them from their destruction. Alam natin, sinabi sa Bible, Isaiah chapter 53 verse 5, by the stripes of Jesus we are healed. Di ba? Ang sabi po doon is, He was bruised for our transgressions. He was pierced for our iniquities. And by His stripes, we are healed. Pero tandaan mo natin na si Jesus at ang kanyang salita ay iisa. So when we believe in Jesus and when we believe in the Word of God, we believe that Jesus can heal us, therefore, the Word of God can heal us. Katulad lang na nandiyan sa ating talata, He sent out His Word and healed them. Nung sinabi niya yung kanyang salita, nagkaroon ng kagalingan yung mga tao. Kasi alam nga natin the Word was God. So nung sinabi yung salita, which is ang ating Panginoong Jesus na may dalang kapangyarihan, yung salita ay may kapangyarihang makapagpagaling. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa sa Biblia. Ito ho ay noong mayroong nakausap ang ating Panginoong Jesus na isang centurion. Pamilyar ba kayo doon? Na yung anak niya ay nasa malayo. Yung anak niya ay nasa malayo. Pinuntahan niya ngayon si Jesus Christ kung saan man niya inabutan ng ating Panginoon. At ang sabi niya, in Matthew chapter 8 verse 8, ang sabi ng centurion, sabi niya, Lord, sabihin mo lang. Lord, hindi mo na po kailangan pumunta sa bahay ko. Mamamatay na yung anak ko. Lord, sabihin mo lang. Lord, sabihin mo lang. Gagaling yung anak ko. Kaya ang reply ng ating Panginoon dyan, ngayon, ganun lang siya nakakita ng ganung klaseng pananampalataya. Ng ganung klaseng pambihirang pananampalataya. Kasi hindi sabi niya, Lord, kahit wag mo nang puntahan at wag mo nang hawakan yung kamay ko. Sabihin mo na pinagagaling mo siya. May pananampalataya kung gagawin siya. Kaya ganun din sa ating mga panalangin. Madalas ang hinihiling lang naman natin sa Panginoon ay mangusap siya, di ba? Isang senyales, isang sirkumstansya, isang salita magmula sa Biblia. Kaya kapag tayo ho ay umaattend ng church, hindi ho tayo umaattend ng youth service or ng Sunday service dahil lang sa nakasanayan natin. Marami nga ho dito ang KKB ngayon, next month, hindi na ho makikita dahil may pasok sila. Di ba? Meron naman mga daragdag sa atin, yung mga iba na may pasok, ay yung mga walang pasok ay makaka-attend. Di ba? Ang pinakamahalagang punto, kapag uma-attend po tayo sa simbahan, ay isa sa mga hiling natin ay mangusap po ang Diyos sa atin. Sayang po yung pagpunta natin kung wala po tayong babaunin sa paglabas natin sa simbahan ito. Sayang ho yung pagkakataon kung hindi tayo nakinig at hindi natin na-catch kung ano yung turo sa atin ng leader natin, ng pastor natin.
Kaya it's very important na maunawaan natin yung bawat word of God na naririnig natin every Saturday, every Sunday, may kakayanan na baguhin ang buhay natin. Baka ho kasi umaattend tayo every Sunday, pagka word of God, nagka-Facebook lang tayo, matutulog lang tayo, iisipin natin ano kaya yung pastoral mamaya. Sayang. Ganun makapangyarihan yung salita ng Diyos. Pinaniniwalaan mong senturyon, Lord, kahit sabihin mo na hindi ka na magpunta, alam kong gagaling yung ako. Ganun din sa atin. Kaya lagi natin iisipin ko, lagi isama sa panalangin natin, sumagot ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangatlo po is the power of Scripture. It accomplishes the purpose of God. Nung inaaral ko to, ang naalala ko si Jen Mark. Ayan, si Jen Mark. Nung minsan nagkausap kami ni Jen Mark, nung nagpunta tayo dun sa yung burol ni, sorry, ano pangalan mo, Mike? Vince. Sorry, Kevin nasa isip ko. Kevin's. Ayan, si Vince. Ayan. Ang sabi ni Jen Mark sa akin, sabi niya, Kuis, nung nabubuhay naman siya, natamnan naman siya ng salita ng Diyos eh. Alam niyo ho, minsan nagtanong ako sa mga KKB. Sabi ko, 5 buwan, 6 na buwan na tayo nandito. Kumusta yung buhay natin? Ano na yung naging pagbabago sa buhay natin? Meron mong ilan na kapag sabi ko sila sa akin, sabi nila, Kuis, hindi na ako nahihiya ngayon. Meron mong nagsabi, Kuis, hindi ko alam. Parang wala pa rin. Pero ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Hindi naman ho kasi pag itinanim mo ngayon, bukas aanihin, di ba? Pero ang mahalaga, nakakapagtanim tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang pangako ng salita ng Diyos, hindi ho babalik sa Kanya yung Kanyang salita na hindi nangyari yung purpose kung bakit niya pinadala yung Kanyang salita. Kaya kung halimbawa meron tayong ini-evangelize o meron tayong pinag-pray, napakatagal ng panahon. Halimbawa si Lizette, Kuis, hindi na naman sila available eh. Kuis, ang dami na naman yung dahilan eh. Halimbawa, nag-i-invite tayo. But it's very important, we send them verses, we just continue to invite them. We just continue to invite them and never get tired of reaching out to them, of giving them Bible verses, or even sharing Bible verses in your wall sa Facebook. Because kapag yun ay naitanim sa kanilang mga puso, at the right time, at the proper time, tutubo yun, aani yun. Ganon makapangyarihan ang salita ng Diyos. You may be sitting here and you're saying what I'm doing here. Pwedeng sabihin nyo na hindi ko alam bakit ako naririto. Eh, nanay ko naman nagtulak sa akin para pumunta dito eh. But I want to assure you, the Word of God is true. Hindi babalik sa Kanya. Yung lahat ng mga narinig ninyo, balang araw, pagdating ng panahon, 1 year or 2 years from now, magagamit ninyo. Magiging kalakasan ng inyong mga pananampalataya. Ako personally, ang laki ng pasalamat ko sa KKB. Kasi siguro kung nung kabataan ako, kung nung college ako, ito, I'm just being honest. Kung nung college ako, wala na ho kasi akong tatay. So mahirap yung lalayo sa pamilya na, although hindi ko po question yun, pero some families, it might be a problem. Diba? Yung broken family or broken marriages. Diba? It may be a problem. But I thank the Lord because may mga ganitong platform ang church, lalo dito po sana sa KKB, na merong gumagabay sa atin. Especially at your age, at our age. We do not have the answer to everything. Ito yung panahon na ang dami natin gustong i-explore. Ang dami natin gustong gawin sa buhay natin. And if you will be with the wrong type of friends, with the wrong group of friends, mawawala ka agad. If you will be with the wrong circle of people or your support system, imbis na sabihan ka na mag-aral ka, sabihin sa'yo, pre, magkating na tayo. Wala talagang pag-asa. Kaya, nakikiusap po ako sa inyo, etong KKB,
na youth service, itong KKB na ginagawa every Saturday. Mapalad po tayo bilang isang simbahan dahil mayroong mga pastor na nagtutulak sa atin para magkaroon tayo ng ganitong programa. Mapalad tayo dahil meron tayong mga leader na gusto nila alam natin ang salita ng Diyos, pinamumuhay tayo sa salita ng Diyos. Ayaw nilang mapariwala yung buhay natin. Kaya simple lang ang pakiusap ko sa inyo, namnamin po ninyo palaging maigi ang salita ng Diyos at makikita ho ninyo ang magbabago sa buhay ninyo. Katulad ng sinabi ng talata, it shall accomplish the purpose for which it was sent for. It accomplishes the purpose of God. Pang-apat po, it guarantees a successful life. In Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, if we meditate on the Word of God day and night, only then will we prosperous and successful in everything we do. Nagkakaroon tayo ng tagumpay, nagkakaroon tayo ng katiyakan sa isang magandang kinabukasan kung nauunawaan ho natin at binubulay ho natin ang salita ng ating Panginoon. Panglima po, it guides us in decisions. Ito ho, gusto kong bigyan ng isa pang minuto ito. Ilang minuto na lamang po. Ayan. Madalas so, ang pangarap po natin at ang prayer natin, bigyan tayo ng Lord ng magandang future. Tama, di ba? Tama? Prayer nyo rin po ba yun? Nabigyan na ng Lord ng magandang future? Amen? Wala. Anong prayer ninyo? Anong prayer ninyo? Di ba? Oh. Panalangin po natin magkaroon tayo ng magandang future. Kung iisipin ho ninyo, napakalawak agad. Napakalawak agad. Kasi ang gusto agad natin yung future eh. Yung 10 years from now, magiging engineer tayo, magiging accountant tayo, magiging doktor tayo. Pero ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Gusto kong pag-focusan yung unang phrase. Sabi niya, your word is a lamp to my feet. Nakita na kayo ng lampara? Nakita na kayo ng lampara? Nakita na kayo ng lampara? Imagine niyo parang kandila. Yung kandila tapos nilagay, binahayan ninyo. Okay, lampara. Ngayon, ang lampara, halimbawa nakapatay itong ilaw. Yung lampara ba, kaya niyong paliwanagin ng ganito? Itong buong church na ito. Magsisindi ako ng isang lampara. Mag-aangat ako ng ganyan. Kaya ba niyang paliwanagin yung buong church na parang kasing liwanag ng maraming gandong ilaw? Hindi. Hindi, di ba? Hindi. Para mapaliwanag ang isang buong kalsada, halimbawa, kailangan mo ng maraming poste ng ilaw. Kapag ikaw ay nasa gubat, para lumiwanag siya at makita mo, kailangan mo ng umaraw eh. Kasi pag gabi na sa gubat, wala na. Wala ka nang makikita. Pero ano ang description ng Bible tungkol sa Word of God? Yung salita ng Diyos ay lampara sa aking paa. Anong ibig mong sabihin nun? Pwedeng hindi mo makita ngayon kung ano yung haharapin mo sa kinabukasan. Pero yung salita ng Diyos, kaya kanyang gabayan yung ngayon. Kayang paliwanagin ng Diyos yung ngayon mo, yung bawat hakbang mo. Madalas ho kasi hindi naman na kailangan makita kung ano yung buong proseso eh. Pag pinakita na ho sa atin ng Lord yung mga pagdadaanan mong pagsubok bago ka magkaroon ng breakthrough, baka umayaw ho tayo eh. Diba? Gusto natin maging engineer. Ang sasabihin sa'yo ng Lord, maghanda ka. 5 taon, nakakatakot na semester, merong board exam, mag-review ka. Baka ako, matras ako eh. Pero ang sinasabi, yung salita ng Diyos, parang lampara, kayang ilawan yung bawat hakbang mo ngayon. Dahil yun ho ang malaga, yung day-to-day decision natin. Naalala niyo yung example ko kay May? Nung nasa life group tayo, yung botones. Naalala niyo yun? Example na yun. Dan kapag tayo ay nagsimulang mali, matapos tayo mali. Kahit tapusin mo yung botones mababa, pero kung mali yung botones mo sa umpisa, hindi mo na makakabulin sa dulo. So madalas, ang kailangan natin, yung gabayan tayo ng Diyos,
Hindi lang doon sa desisyon mo sa 5 taon, 10 taon, pero mas importante, yung desisyon mo sa ngayon. At yung salita ng Diyos parang lampara, kayang ilawat yung bawat hakbang mo. Para hindi ka mapatid, para hindi ka matapilok, para hindi ka madama. Yun ho ang kahalagahan na meron tayo ng salita ng Diyos sa buhay mo natin. Gagabayan ho tayo hindi lang sa malalaking desisyon, kundi kahit sa pinakasimpleng desisyon natin sa buhay natin. Gagabayan tayo. Next po, pang-anim, it helps conquer sin and temptation. Na-example ko na rin po ito minsan sa ating pagtuturo. Kung paano ang kahalaga ang Word of God, kailangan ko ay maitago natin siya ng malalim sa ating mga puso nang sa gayon ay hindi tayo magkamali. Gaya ng sinabi in Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Next, it transforms and revives the soul. Ibig pong sabihin, ang salita ng Diyos, it is making the wise simple, it rejoices the heart, it enlightens the eyes, it revives the soul. Ibig pong sabihin, the law of the Lord is perfect. Binasa ko lang ho isa-isa dyan. Ang ibig kong sabihin, ito ay nagbibigay ng kagaanan at ng pagbabago sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. Next po, letter H, it helps us in spiritual warfare. Na-example ko rin ho noong ating life group last month, di ba? Doon sa armor of God, binigyan tayo ng espada ng Diyos. Diba? The sword of the Spirit, which is the Word of God. At ang Word of God po ay gagamitin natin to confront the enemy and order him to let go of our lives, even in our finances, in our minds, and even in our emotions. So ang salita ng Diyos ay panlaban natin sa mga atake ng kaaway ho sa atin. Sinabi natin nung nakaraan, pakibakpo muna. Sabi natin nung nakaraan na ano ang gagamitin nating salita ng Diyos kapag tayo ay nagkakaroon na ng takot o ng pangamba sa ating mga puso o sa ating mga isip. Mahalaga rin, ano yung mga salita ng Diyos na pangahawakan kong pangako sa mga pagkakataong iyon. Kaya kailangan tayo ay mayroong baon na salita ng Diyos at alam natin na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Pumalakpak ka ba mga tulog? Ayun, galing ah. Ayan, sige. Gising pa kayo. Dahil gising pa kayo, tapusin na natin to. Okay. Letter I, last 2 na ho ito. It makes our prayers powerful. Ang sabi ho ng John chapter 15 verse 7, kapag ho tayo ay mananatili sa Diyos at ang kanyang mga salita ay mananatili ho sa atin, you will ask what you desire, you will pray for what you desire, and it shall be done for you. Kaya ho nagiging powerful ang ating mga panalangin, of course, dahil sa ating pananampalataya. Pero sa ating pananalangin, idagdag ho natin yung pagtitiwala ho natin at yung pag-claim natin sa mga pangako ng Diyos sa buhay ho natin. Kung tayo po ay nangangailangan ng sakit, ng kagalingan sa sakit karamdaman, meron ho pangako ang Diyos para ho doon. In the book of James, if we are lacking for wisdom, we can ask. So it's very important that we abide in the Lord and we abide in His words. Because if we understand His words, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa kanyang gawin sa buhay natin. Diba? Faith comes when we hear and hear the Word of God. Kaya kung nauunawaan ho natin ang salita ng Diyos, doon ho ngayon nag-i-increase yung ating pananampalataya. At doon din na-please ang ating Diyos because, di ba sabi natin, it is impossible to please God without faith. Hindi mahirap yung malugod ang Diyos sa atin kung wala ko tayong pananampalataya. It's impossible to please God without faith. And last but not the least, for our number 2 point, it brings us joy. And Jeremiah 15 verse 16, your words became to me a joy and the delight of my heart. Nagbibigay ng kagaanan ang salita ng Diyos sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Last na ho ito, matapos na ho ako. Experience its power. Na pag-aralan ho natin, makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ngayon ho, Kuya Jeremy, i-apply ho natin ngayong hapong ito
paano ko ngayon mararanasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Experiencing the power of the Scriptures. Letter A is to listen carefully. Makinig tayong maigi, basahin ho natin. Katulad ng binabanggit ko ho kaninang example, kung aaten lang din ho tayo ng church, tapos hindi ho tayo makikinig dun sa salita ng Diyos na ipinipreach ho sa atin, sayang lang din ho. Sabi natin kanina, faith comes when we hear the Word of God. If you diligently obey the voice of the Lord your God, observe carefully all His commandments, which I command to you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. If we listen, if we obey, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa tuwing nagbabasa tayo ng ating mga Biblia, sa tuwing tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kaya ho mahalagang pakinggan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawang bagay ho, we must have the right attitude and a receptive heart. Anong ibig sabihin mo nito? Kung babasahin ko yung Bible, sabihin ko, alam ko na yan eh. John 3:16, children's pa lang ako, tinuturo na yan eh. Halimbawa, pag may nagtuturo, sabi, tinuturo naman ni Kuya Jeremy ngayon, nasa Bible Basic Seminar yan, alam ko na yan. Pwedeng sabihin sa akin ni Jack, Kuis, inaral namin sa Simon yan eh, hindi na ako makikinig sa'yo. Marami yung instance, akala ho natin ay itong Bible, basta-basta na natin bubuklatin eh. Nalilimutan natin yung reverence. Kapag meron mo nagbabasa ng Bible or meron mo nagpe-preach ng Word of God, respetuhin mo natin, pakinggan mo natin, tanggapin mo natin. Ito ho maaring narinig nyo na yung isang verse ng paulit-ulit. You may have heard John 3:16 so many times. But it hits you differently when you realize how much God saved you. Noong panahon nagkasala ka, noong mga panahon hindi ka karapat-dapat, napagtanto mo, mahal pala ako ng Diyos sa kabila ng lahat. Minsan bumabagsak tayo sa school. Doon pala mas nagkakaroon ng dating yung Jeremiah 29 verse 11. Na kahit pala bumagsak ako noon, totoong storya mo ito, bumagsak ko ako ng college. Akala ko tapos na yung buhay ko. Pero totoo pala yung salita ng Diyos na meron siyang plano sa akin, mas mabuti para sa amin. Kapag babasahin natin yung salita ng Diyos, pakinggan ho natin, tanggapin ho natin na merong tamang ugali, na merong tamang pag-uugali at tamang puso. Nang sa gayon ay maunawaan ho natin at tunay na makapag-usap at mangyari ang kalooban ng Diyos para ho sa atin. Pangatlo ho, meditate and memorize. Ito ho. Familiar ho itong passage na ito in Psalms chapter 1. Bago ito, ang sabi dito is, ayun, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take. Mapalad daw po yung isang tao, yung isang Kristiyano, o sa atin yung isang KKB na hindi basta-basta sumasama sa kung ano yung gusto ng tropa. Ipaparaphrase ko na lang. Yung hindi basta-basta sumasama sa inuman, hindi ginagawa kung ano yung ginagawa ng mga makasalanan, or sit in the company of mockers. Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Kaya sinasabi rin mo ng Bible, mahalagang meron tayong tamang barkada. Di ba sinabi ko na ito kanina? Mahalaga rin mo, pinagpapalan ng Diyos, yung mga tao na kaysa kung magkamali tayo, pipiliin ko na lang magbasa ng Bible. Pipiliin kong sundin yung Bible. Kaysa malaglag ako sa kasalanan. Kaysa malayo ako sa presensya ng Diyos. Ang bigat po, akala nyo yata parang
ano lang itong pinag-aaral natin ngayon eh. Pero, kung may gagawin akong bagay na alam kong hindi malulugod ng Diyos, kung alam ko na itong bagay na to ay hindi naman naaayon sa kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi naaayon sa kung ano yung katotohanan, huwag na lang. Huwag na lang may boys, huwag na lang. Aanhin natin minsan yung yaman o yung maraming barkada kung nalalayo naman tayo dun sa katotohanan. Kaya nga lovers of truth eh. Despite our differences, the truth will always prevail. Okay? Last but not the least, letter D, and I close. Pwede. Letter D, obey and put into practice. Simple lang po, hindi ko na babasahin niya nasa screen natin. Tandaan ho ninyo ito mga KKBs. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Kanyang salita. You know, pwede sa dami ng ating napag-usapan ngayong hapong ito, kung totoo mahal natin ang Panginoon, hinahamon tayo ng katotohanan upang sumunod. Hindi mananatili na narinig lang natin yung salita ng Diyos. Kung hindi, gagawin natin, i-apply natin. Ayan, si Ferdinand, marami kang kaibigan sa baseball. Diba? You can use your influence as a KKP to bring them close to Jesus Christ. Yung mga nag-i-escom dito, aanhin ko yung ang dami kong alam na gospel na salita ng Diyos. Hindi naman ako nag-share. Obey and put into practice. Talon na ko tayo sa conclusion, dito na ako magwawakas. Ang sabi ko ng ating conclusion, the Bible does not only contain the Word of God, but it is the Word of God. Yung Bible, hindi lang ho sa kanya nakasulat ang mga salita, kung hindi ang Biblia mismo, ito ang salita ng Diyos. Kaya ang hamon, KKBs, this afternoon, make the Bible your constant guide and companion in life. Let it transform your life. Get into our heart and mind on a daily basis. Obey and don't look back. Sumunod tayo at huwag na tayo mag-alilangan. Huwag na tayong tumingin pa. Huwag na tayong lumihis pa. Mahalin natin ang Diyos at sa pagmamahal natin sa Panginoon. Mahalin din natin ang Kanyang salita at tinatawag ko tayo para sundin ang Kanyang salita. Malinaw ba yan, KKBs? Amen? Malinaw ba yan, KKBs? Amen. Pakisabi sa nasa kaliwa, obey the Lord. Sa nasa kanan, pakisabi, never look back. Tumayo ho tayong lahat sa pagkakataon ng ito. Just one simple song before we end this afternoon. This is a song na nagsasabi na yung Word of God na ating nabasa ay papahintulutan natin na baguhin yung buhay natin. Many of the KKBs in our generation today, they will only listen, but our difference and what should bring us together, we love the truth and we obey the truth. Napag-aralan natin ngayong hapong ito, itong theme natin, Lovers of Truth. Tinatawag tayo nito upang mag-stand out. And how will a KKB stand out is not just only by how many we know, but what do we do with what we know? What do we do with what we know? What do we do with what we know? Kumikit ho tayong lahat. And let this be the prayer of our today. This is my desire to honor you, to honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my
Lord, I give you my heart. Hands lifted up. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Once again, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. For the last time, Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, I give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is our promise today. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. KKBs, as we continue to hear the Word of God today, just like what the song mentions, Lord, have your way in me. Today, we know the truth. We have learned the truth. As we continue to love the truth, our response today is to obey and never look back. May it be the prayer and the cry and the promise of your heart. Because of what the Lord has done for me. Because of what He has done on the cross for me. Because of His sacrifice. This is my response. This is my gift. This is my gratitude. I will love the Lord and I will obey Him. I will love the Lord and I will trust Him. I will love the Lord and I will serve Him. That is your prayer today. Just close your eyes and focus in this moment. Lord, may nakikita ka po mga kabataan ngayong pong hapon pong ito. Inuna at pinili ang iyong kaharian. Sa kabila ng maraming distractions, o maaaring sa kabila ng maraming differences na maaaring atid ng aming mga buhay. But there is one God. And there is one truth today that called us in this church. And that is you, Jesus Christ. That is the power of the Scripture. That's why, Lord, we pray this afternoon. May the Word of God remain and sit in our hearts today. It is impossible, Lord, na magawa po namin ang mga pangarap namin sa buhay, ang mga pangarap namin sa ministering ito, kung hindi niyo po kami sasamahan at kung hindi po puspos ang aming po mga puso at ang aming mga isipan ng iyong po mga salita. That's why, Lord, today we pray, as we have continued to learn the power of the Scriptures, magkaroon ang bawat kabataan ng uhaw sa inyong salita. Magkaroon kami, Panginoon, ng thirst for more of you, for more knowledge of you. Let there be a hunger na magkaroon sa aming mga buhay. Hunger for your word. Hunger for a deeper and a longer relationship with you. Magkaroon, Panginoon, ng uhaw ang maraming kabataan sa inyong salita. May we crave for that longing today. May we crave for your word today. Ang panalangin namin, Panginoon, ay patuloy na hanapin namin ang iyong salita sa aming pong pag-ising, sa aming pong pagpasok sa eskwela, hanggang sa aming pong pag-uwi, maging sa aming pag-ministry, sa lahat ng aming mga ginagawa. Matutunan po namin na puhunan po namin palagi ang aming pong mga devotion. Puhunan namin, Panginoon, palagi ang lumuhod sa inyo sa umaga at unahin na basahin at buklatin ang Biblia. Ang panalangin na yung Lord na magkaroon kami ng puso
bibigay ng kanilang pangangailangan. Ikaw po, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, ikaw po ang mangungusap sa kanila at magpapakita nung daan ang kailangan nilang lakaran, ng mga desisyon na kailangan nilang gawin, maging ng mga bagay na kailangan nilang sabihin. Ikaw, Panginoon, sa pamamagitan ng liwanag ng iyong salita, ikaw palagi, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng linaw sa mga bagay na kailangan namin gawin. Lord, we're grateful and we're thankful because we have a church that supports this kind of gatherings. We pray, Father, that for every word that was brought out today, sa lahat ng mga salitang naihayag at naitanim sa aming mga puso sa hapon pong ito, gaya po ng sinabi ninyo in Isaiah 55 verse 11, that it will not return to you null and void. It will return to you accomplishing the purpose for which it was sent for. That's why I pray, Father, that in this generation, magkakaroon ng revival. In this generation, Panginoon, sa pamamagitan ng KK, isang palong na core group na ito, sa lahat, Panginoon, ng mga umaattend po sa amin on a regular basis, especially those who are watching with us, and even, Lord, for those first time attending today, panalangin ko, Panginoon, na ito pong generation na ito ay patuloy na mamahalin ka sa Espiritu at Kalodohanan. Mamahalin ka, Panginoon, kasama ang inyong salita. They will have a love for the Word, and they will have even a deeper understanding and interpretation of the Word. Pawalan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, yung deeper knowledge and even deeper wisdom and understanding and love for your Word. Lord, you will raise up in this generation KKBs who are lovers of the truth and who will obey the truth no matter what the cost is. Lovers of the truth and will stand for the truth no matter what the world says, no matter what direction of the world may be, no matter what things would sway us. But you will find in this generation and create in this generation, and here we are, Lord, create in our hearts today a sense of deep love and obedience for your word today. Bless each and every one na naglaan ng kanilang oras at ng kanilang energy, na kanilang attendance sa hapon po ito. And we pray, Panginoon, na rumana ka sa pagpapala, Panginoon, ang patuloy nyo nga pong ibubuhos sa buhay at sa puso ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Continue to bless everyone. Continue to bless this youth service. At lalabas po kami sa bahay, panambahan po itong bit ang pagpapala na nagmumula dyan sa kalangitan. Pinapuri ka po namin sinasamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palapalan ng Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon as we sing, For the world will fade away, still my soul to you remain. Sama ko, for the world will fade away, for the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Walang takbo sa Panginoon. Come on, we clap our hands to the Lord. And we sing, I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Minsan pa po, I lift my voice, I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Oh, I love you more, Lord. Oh,
kapangyarihan, kaya niya din magligtas at mag-heal. Nakaka-bless lang kasi akala natin ang Word of God ay salita lang or kwento lang. Pero di natin namamalayan na pag binasa natin ang salita ng Diyos, ang bawat sitwasyon ng bawat isa ay nandoon. Di ba? Ang salita, but, ayun, tapos, and one more thing, ate, the Word of God is not just word, but di natin namamalayan na ang Word of God pala ay nagpapabago ng ating buhay. And lastly, when we read the Word of God, meron tayong natutunan na madadala natin sa bawat lakari natin sa buhay. Ayan, praise the Lord. Ako din ate, may share ako. Isa to sa mga na-quote ko. Sabi po ay, hindi lamang tayo dapat lovers of truth, but we are lovers of Jesus and lovers of the world. Dahil parehong katotohanan na yun. Ang salita ng Diyos po ang mapangahawakan natin sa gitna ng mundo na puno ng iba't ibang opinyon at boses sa paligid natin. Ang salita ng Diyos ang isa sa mga importanteng bagay na makakapaggabay sa atin patungo sa tamang landasin na inihanda ng Panginoon sa buhay natin. At ang salita ng Diyos din ay magiging isa sa mga ilaw, di ba sinabi sa verse kanina? Ito ay ilaw sa ating mga lakarin, sa ating mga paa upang hindi tayo maligaw o matakot ng kaaway. In that way, we will achieve yung future na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya naman, kung naghahanap ka pa ng sign, kung kailan ka magde-devotion or magme-meditate ng Word of God, huwag ka nang maghanap ng sign. Simulan mo na mamayang gabi, di ba? Ayun. Praise the Lord. For our announcement po, next week po, we will be having our NG or life group. 4 p.m. po, dito pa rin po sa Dos Castillas. And now, as we are close to the end, let us seal our service with a closing prayer to be led by Kuya Nehemiah Pichay. Sige po, tayo po ay tumayo para sa huling awit po. Let us lift up our hands to our God. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the words of God in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God and to earth and heaven above. Sama po, let us lift up our hands. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the words of God in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true earth and heaven above. For you alone, are God eternal, true earth and heaven above. For you alone, are God eternal, true earth and heaven above. Palakpak po sa Panginoon. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito na kami sinamahan mo muli, Panginoon, sa aming KKB Youth Service, Panginoon, na aming ginawa, Panginoon, sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa bawat isa na naririto sa lugar na ito, Panginoon. I thank you, Panginoon, Lord God, sa pagkilos mo, Panginoon, simula kanina pa lamang sa umpisa hanggang matapos ang aming service na ito, Panginoon, Lord. At, Panginoon, may apply po namin ang aming mga naaral, Lord God, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Lord. And tunay nga, Panginoon, na ang
katotohanan, Panginoon, ay nasa sa iyo lamang, Panginoon. The lovers of truth, Panginoon, na may maglinger lamang po kami sa inyong salita, Panginoon, at sumunod, Panginoon, sa inyong nais at utos, Panginoon, Lord God. As a KKB, Panginoon, marami po kaming dapat pong malaman, Panginoon, Lord God, and may this serve as a reminder and may this serve as a lesson, Panginoon, na amin pong magagamit, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang mga buhay, Panginoon, Lord God. And also, Lord, I pray sa iyong lingkod, Panginoon, na ginamit, Panginoon, sa buhay po ni Brother Jeremy Lazares, Panginoon, Lord. Patuloy niyo pong protektahan ang kanyang buhay, Panginoon. I-bless niyo po ang kanyang buhay, Panginoon, and also ang kanyang work, and also ang kanyang family, Panginoon, at ang kanilang kapagkainan, Panginoon. Lord, you know ang kanyang prayers, Panginoon, the desires of his heart, Lord God. Continue to grant it in your perfect time and perfect will, Panginoon. And may you be the center of his life, Panginoon, at tanging ikaw lang ang makita sa kanyang buhay, Lord God. And also, Panginoon, sa lahat ng kumilos sa hapong ito, Panginoon, from Jam, Panginoon, from Vaya, Panginoon, sa MCs, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, na naririto sa lugar na ito na ginamit mo, maging sa man team, Panginoon, Lord God, ay pinapasalamat ko po, Panginoon, ang pribilehiyo, Panginoon, na sambahin at papurihin ka, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. And I pray, Panginoon, sa aming church pastor, Panginoon, na si Pastor Francis Magaban, Panginoon, Lord God, na patuloy mo pong ginagamit, Panginoon, na hinayaan mo kaming ipagamit ang lugar na ito, Panginoon, to have a youth service, Panginoon, Lord God. Thank you for her life, Panginoon. Continue to protect her, Panginoon, and all. And I pray for Pastor Laila Mercado also as well, Lord God, na patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon, sa kanyang mga endeavors, sa kanyang buhay, as she as the pastor of Panginoon, nag-guide po sa aming mga KKBs, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord. Ayun lang po ang masasabi ko po sa hapong ito, Panginoon, sa mga kapatid ko po na wala sa lugar na ito, Panginoon, kung nasaan man po sila, Lord God, is that continue to be with them, Panginoon, guide them, Panginoon, at Lord, sa aming pag-iiwahiwalay, Panginoon, Lord God, continue to guide us, Panginoon. May your traveling mercy be upon us, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pansamantalang tahanan, at nadatnan po namin ang aming mga mahal sa buhay na mga may ngiti sa kanilang mga labi, Panginoon. And as we go back, Panginoon, into to this week, Panginoon, na may pasukan ulit, may work ulit, Panginoon, Lord God, and to another week, Panginoon, sa hanggang magkita-kita muli kami next week, Panginoon, is continue to guide us and protect us from all works of the devil, Panginoon, Lord God. And as I end this prayer, may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. In Jesus' mighty name, amen and amen.